Sa piston na habang medyo hindi pa siguro sila busy ngayon. Kasi 'di ba, nasa opisina na ang mga karaniwang 9 to 5 employees. So mukhang may panahon makapag-usap sa atin ang ating National President ng Piston, si Sir Modesto Modi Floranta. Kausapin nga natin. Modi, magandang umaga po. Rica Lazo po para sa programang Kabayan. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Opo, maraming salamat, Modi. Kumustahin ko po muna dahil kamakailan lamang po nagkaroon tayo ng transport strike. Ano po? Medyo ang ipinaglalaban naman po natin dito ay ang patuloy naman sanang matatanggap na maayos na kabuhayan ng ating mga tsuper at saka ng ating mga operator. Pero hanggang ngayon po, hirap pa rin po talaga tayo dahil na rin sa napakaraming kaganapan sa ating bansa. Ngayon po ang hinihingi natin, dagdag pamasahe pa rin po kaysa discount. Ano pong nangyari dun sa huling strike po natin at sa pag-uusap po natin sa pamahalaan? Yung naganap na transport strike, matagumpay naman yung protestang bayad Huelga laban nga dito sa patuloy na pananatili ng Older Division Law at yung usapin ng sa kasabat sa langis. At sa atin ay malinaw yung ating posisyon, talagang napapanahonan na ibasura itong Older Division Law sapagkat sa loob po ng 28 taon na pamamayagpag nito ay hindi nakatulong sa hanin ng sektor at sa ating mamamayan, bagkus siya nagbigay laya lamang sa malalaking mga kumpanya na langis ng Shell, Caltex at Petron na sila na yung nagtatakda ng paggalaw at pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Opo, so bali parang na rin ang nire-request niyo, Modi, tanggalin na natin yung oil deregulation law. Ganon din po ba yan? Yun po yung ating matagal ng panawagan at mas maano naman dahil nagkaroon ng mga seri ng mga naganap na hearing sa Kongreso. Mm-hmm. At isa po yan sa tinalakay sa Kongreso at naging bahagi po tayo yung ating panawagan nga na pagtanggal na dito sa ultra-deletion law, yung pagtanggal po sa excise tax sa sabat sa produktong petrolyo sa ating mga bilihin. Mm-hmm. Bagamat naglabas ng isang ang Office of President yung pagsuspindi sa excise tax, kaya lang ito ay sa LPG at saka sa kerosene. Oho. Kaya mas ang hinahabol pa rin natin yung talagang pagsuspindi sa diesel at saka sa gasolina sapagkat ito yung pangunahing ginagamit ng ating public transport. Mm-mm. Kaya kakibat pa rin yan yung ating panawagan na pagtanggal talaga ng 12% of IVA sa langis at yan yung pag-rollback doon sa dating presyo noong February na nagkakahalaga ng 55 pesos sa diesel at 57 naman sa presyo po ng gasolina. Ito po ay ating malinaw na tinalakay sa dalawang kapulungan sa Kongreso at Senado nung sila nagpatawag po ng hearing. Mm-hmm. Kaso sa dami po ng hinihingi natin, Modi, para pag inisip mo, medyo ang hirap din para sa gobyerno piliin kung ano ba ang maaari nilang maibigay dahil hindi naman ito maibibigay ng gobyerno sa atin ng sabay-sabay dahil sasabihin nila kukulangin din naman yung buwis na makukuha nila dahil nga sa revenue na dapat ay manggagaling sa buwis. So kung bibigyan po tayo ng choice kung ano po ang maaring maibigay na pinakamalaki ang matatanggap nating benepisyo dito, ano po ang isusulong natin? Yung pong kagyat na pagtanggal sa excise at saka sabat po. Mm-hmm. Dahil nga po, wala pa rin ang gas at diesel. Kung titingnan po natin, halimbawa sa kasalukuyan noong nakalipas na araw, Mm-hmm. ay halos umabot po tayo ng 19 pesos per liter sa ilalim po ng VAT. At pag isinama po natin yung excise tax na 6 pesos per liter, halos 25 pesos per liter po yung nakapatong na buwis na binabayaran ng ating mga driver at mga operator na nagdudulot ito nung lalong pag-iit at pagkawala ng kita ng ating mga driver at operator. Oho, pero gaano kalaki lang po ba ang mababawas sa presyo kada litro at least sa nakikita po ninyo kung ipatupad po itong pagtanggal ng VAT at ng excise tax? Malaki yung malaking maibabalik, halos 25 pesos po yung maibabalik natin sa ating driver sa bawat litro. Kaya't kung nagkukonsume po kami ng 30 liters per day, ay madadagdagan po yung kita halos ng ating mga driver na halos aabutin din po ng mahigit na 500 pesos. Malaking tulong po ito. Mm-hmm. At siyempre, yung pinakaano naman yan, pag nawala po yung mataas na buwis sa produktong petrolyo, ang kakibat niyan ay pagbaba din ng ating mga pangunahing mga bilihin
at kahit pa paano ay makakasabay yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Oo, tama po yan. Kasi yung pagbilis nga po ng inflation itong nakaraang Abril, mataas po talaga. Pangunahin ay yung taas ng presyo ng pagkain dahil na rin syempre sa transport cost, no? At maganda po nga sana no na maibigay ng gobyerno natin itong ating hinihiling na tanggalin ng excise tax, tanggalin ng VAT, pero habang wala pa po ito sa usapan, the most na pwede pa nating hingin ay yun pong dagdag pamasahe. Ano na po ang nangyari dun sa usapin natin ng dagdag pamasahe, Ka-Modi? Considering na, di po ba may dagdag pamasahe na 2023 pa lang? Sa bahagi po natin, yung huling dagdag ay October ng taong 2023. Mm-mm. At mula noon ay hindi naman naampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. At mula din noon, hindi tayo humingi ng dagdag pasahe. Mm-hmm. Kundi ngayon lang tayo muli na nag-file. Nag-file po tayo sa bahagi po ng piston ay nag-file po tayo ng usapin ng dagdag kita. Mm-hmm. Ang pinakalayo din po nito ng ating isinail ay hindi para gumanda ang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi para maibsan at patugunan yung mas malaking halaga na nawalang kita ng ating mga driver para tuloy-tuloy tayo na mapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Yung petition po ng piston ay kuyang nakaano sa LTFRB at ngayong May 18 ay magkakaroon po ito ng public hearing at dadaluhan po natin kung ano man yung magiging decision po ng LTFRB doon sa ating pong ipinal na dagdag kita. Opo. Sir, linawin ko lang po, Ka-Modi, kasi di po ba yung nangyaring increase no October 2023, di po ba provisional increase lang po dapat yon pero hanggang ngayon hindi pa rin naman na po yung tinanggal? Hindi na po tinanggal yon at dahil nga doon sa mga naging pagtaas din ng produktong petrolyo kaya hindi na binawi ng LTFRB. Kaya naging 13 pesos po yung ating minimum na dating 12 yung ating minimum ay naging 13 pesos. Oho. Kaya na-maintain po yung provisionary na 1 piso. Mm. Pero kung ito pong hinihingi po natin na dagdag pasahe, ito po ba ay permanent increase na po sana at hindi na provisional muli para hindi natanggalin in case bumaba na naman yung presyo ng produktong petrolyo? Ang sa atin, sa bahagi po natin, ay tingin natin ay dapat permanenting increase. Pero siyempre, magdidecide naman po niya yung LTFRB kung ano yung magiging decision nila. Kung permanent ba o temporary sa panahon na mataas lang ang presyo ng crudo. Dahil sa ngayon po ay halos naglalaro pa rin tayo sa 84 per liter, yung sa diesel. At halos umaabot pa rin ng 77 ng presyo ng gasolina. Mm-hmm. Kaya sa atin ay kung tayo po yung masusunod, gusto natin ay maintain pangmatagalang dagdag kita ng ating mga driver para do sa usapin ng para makapagtuloy-tuloy tayo makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Magkano po yung hinihingi nating dagdag ngayon? Ang ipinail po namin ay 10 pesos yung bate po do sa aming pag-aaral do sa naging epekto dahil halos nawawala pong kita ng ating mga driver kada araw dahil bunga ng mataas na presyo ng petrolyo ay halos umaabot na po ng 2,000 per day yung nawawala pong kita. Kaya pagtatingnan po natin, para makapag-boundary at makapag-crudo po kami sa loob ng maghapon, kailangan po namin ng halos na 1,000 pesos para makapag-boundary at makapag-crudo. At yung matitira doon, hindi lang yung matitikom ng ating mga driver at mga operator. Kaya batay doon sa ating pag-aaral dahil nga po doon sa mga naging pagtaas ng presyo ng petrolyo. Opo. Nakikipag-usap din naman po ba ang piston bago po sa mga pasahero natin bago po kayo magdesisyon kung magkano po ang increase na hihingin? Kasi aminin na lang din po natin, Ka-Modi, masakit din po pag umabot na ng 23-25 pesos ang magiging pamasahe mo sa jeep. Nagkaroon naman po tayo ng bukas na liham at konsultahan sa ating mga pasahero, sa ating mga commuters at marami naman tayong mga nakonsulta dahil nga doon sa naging epekto nga nung mataas na presyo ng petrolyo. Nawaan naman nila yung hinihingi pong dagdag kita. Kaya sinasabi nga po natin, kakibat po ng ating petition sa LTFRB ay kakibat niya yung ating panawagan din na yung nakabubuhay na sahod ng ating mga kapatid na mga manggagawa. Yung sinasabi nga po natin na dapat sa family living wage yung 1,200 pesos para makaagapay din yung kabuhayan ng ating mga manggagawa.
sa kasalukuyan. Actually, naiintindihan naman po talaga ng mga pasahero natin yung pangangailangan ng mga driver natin. 'Di ba yung iba nga po hindi na tinatanggap yung mga sukli nila para kahit papaano may tulong. Pero matanong ko na lang din Kamodi, no, dahil namigay na rin po ng ayuda para sa mga jeepney driver ang ating pamahalaan. Iba pa po yung sa LTO, iba pa rin po yung sa DSWD. Sa at least sa inyong mga nakakausap sa grupo po ninyo, gaano po kabilis na ubos yung ayuda na pinamigay ng pamahalaan? Ang isang malaking problema ay hindi talaga totally ni lahat na nakakuha ng sinasabing subsidy o ayuda mula sa DSWD. At malinaw po yung karas namin sa bahagi po namin sa Piston. Nag-file po kami ng mahigit na 3,000 pangalan ng mga driver at mga operator. Sa ngayon ay ang namomonitor po natin ay minimal lamang yung nakakakuha. Halimbawa yung Cubao Divisoria, na mayroon po tayong 160 na membro, ang nakakuha lang po sa kami ay 4 na piraso. Ganun din po sa bahagi ng Novaliches. Kaya talagang ang sinasabi natin, bagamat sa isang tingin makakatulong yung ayuda, yung 5,000, pero pag tininan po natin, hindi naman talaga nire-reserve dito yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga drivers, mga operator. Kaya ang sinasabi nga po namin, oo, makakatulong yung mga ayuda, pero once in a month lang po yan . At ano yung magiging say niya kung lalo naman kung tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo. Kasi base po sa aming pag-aaral, yung sa 5,000 po, ay halos 1.5 days lang namin na gagamitin sa crudo. 1.5 days lang po, isa't kalahating araw? Opo, kasi halimbawa, nagkakarga po kami ng 30 liters per day na umabot tayo dati sa 170, naging 130, naging 120. Yung per liter ngayon po ay 84 84 per liter. Kaya halos ganun lang na yung 5,000 halos 1.5 po 2 days na magagamit lamang ng ating mga driver. Kaya mas ang pinapanawagan niya po natin sa gobyerno doon sa substitute ayuda, yung talagang ang galawin ng gobyerno, kung talagang gusto ng gobyerno na makatulong sa ating mga driver, sa ating mga operator, dapat ang tanggalin talaga yung usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga maumen. Sapagkat kapag tinanggal po yung buwis sa produktong petrolyo, ang kasipat niyan ay pagbaba ng mga bilihin. Panghuling tanong ko na lang, Kamodi, dahil na-mention niyo po kanina, nagpasa kayo ng 3,000 listahan ng mga halos 3,000 pangalan at iilan lamang ang nakatanggap. Pero very widely distributed naman po yung ayuda at binibigyan pa nga po ng panahon, pagkakataon, yung mga letters, yung mga pangalan na ganitong oras tatanggap para hindi nagkakaroon ng gulo ng aberya at nakakatanggap ang lahat. Bakit konti lang po yung nakatanggap sa inyong hanay? Ayun po yung hindi natin maunawaan kung bakit nga na minimal lamang. At ang isang halimbawa yung Baklaran ay 4 din lang po yung nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD, Yun yung isang nagiging ngayon. Kaya tayo naman ay tuloy-tuloy naman tayong nakipagtalastasan sapagkat yan po ipinail po natin sa LTFRB at siyempre yung LTFRB naman ay pinasa naman nila yan sa DSWD. Kaya dati doon po nagkakaroon ng malaking problema sa pasahan ng mga pangalan ng mga driver at mga operator. Lalo na sa ngayon ay ang alam natin ay namomonitor natin ay pansamantalang isinuspindi ng LTFRB at ng DSWD yung pamimigay dahil nga doon sa mga may mga parang may nakikita silang mga ghost yung mga nagdudubli-dubli yung mga pangalan. Pero sa bahagi po namin sa Piston ay tiniyak po natin yan dahil galing po yan mismo sa mga local association natin, sa mga membro po ng ating mga asosasyon, ay kaya tinitiyak po natin hindi magdudubli-dubli yung ating mga pangalan na ipinasa. Opo. Ano po yung sinasabi ng mga miyembro ninyo na sinabi sa kanila ng DSWD bakit hindi sila nabigyan? Pumila po ba sila at dinecline na sila ibigyan? O hindi nakita ang kanilang pangalan? Actually, lumabas din po sa media yung ating taga-urban, yung taga-Litek, na naka-4 na balik na siya sa dun sa usapin po ng DSWD, sa ika-4 ay kalimang pila niya, ay wala pa rin yung kanyang pangalan. At na-interview po ito ng isang mamamahayag at sinabi niya talaga na
nagtataka sila na bakit silang buhay ay hindi makakuha. Mhm. Pero yung mga patay na, lumalabas yung mga pangalan at nakakakuha. Mhm. Alright, sige po. We'll leave it at that muna, Kamodi. Babalikan po namin kayo kapag may nangyari na pong update. At sana nga po, etong pag-uusap ninyo ay magbunga na kasama ng ating pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Salamat po. Maraming salamat. Kumusta po kay kabayan? Opo, ipaparating po natin yan, Kamodi. Thank you po. Ang ating National President ng Piston, Kamodesto Modi Floranda, ating nakausap. Hinga muna tayo pansamandali lang. 10:34 ng Nagmamadaling Morning.